Ano nga ba talaga ang Pilipinas bago dumating si Magellan? Marami sa atin ang lumaki na ang alam ay nagsimula ang kasaysayan natin noong 1521, noong may dumating na barko mula sa Europa. May krus, may bandila, may baril. Parang bago pa lang tayo noon. Parang walang laman ang mga isla na ito bago silang dumating. Pero mali iyon. Lubos na mali. Dahil bago pa man makilala ng mundo ang salitang Filipinas, libo-libong taon na ang nakaraan, may mga taong namumuhay na dito. Nagtatayo ng bahay. Nag-uukit ng ginto, naglalayag patawid ng dagat, nakikipagkalakalan sa China, sa India, sa Arabia. May sariling batas, may sariling Diyos, may sariling mundo. At ang mundong iyon, hindi ito basta kwento. Ito ay totoo, natuklasan, napatunayan. Ngayon isasama kita sa isang paglalakbay. Hindi sa libro, hindi sa classroom, kundi parang nandoon ka mismo. Makikita mo ang mga unang tao sa ating mga isla. Maririnig mo ang ingay ng mga palengke sa Maynila noong hindi pa ito tinatawag na Maynila. Mahahalata mo ang amoy ng asin at kahoy at ginto. Ito ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas. Bago pa man may dumating na taga-ibang lupain. Handa ka na ba? Simulan natin sa pinakasimula. At ibig sabihin ko, sa tunay na simula. Mga 67,000 taon na ang nakakaraan, may tao nang nakatira sa kung ano ngayon ang tinatawag nating Luzon. Hindi ito hula. Natuklasan ito sa isang yungib sa Cagayan Valley noong 2019. Isang paa, dalawang kamay, ilang ngipin. Sapat na para sabihing, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamaagang tinahanan ng tao sa Asya. Tapos noong mga 30,000 hanggang 40,000 taon na ang nakaraan, dumating ang mga Negrito. Ang mga Eta, Agta, Ati. Sila ang ating mga unang ninuno na nakilala natin ng may mas detalyeng archaeological evidence. Maliit ang katawan. Matangkad ang katalinuhan. Nabuhay sila sa kagubatan. Kilala ang bawat halaman. Bawat ibon, bawat alon ng dagat. Sila ang mga master ng kalikasan. Hindi dahil wala silang pagpipilian, kundi dahil ganoon talaga kalalim ng kanilang kaalaman. At pagkatapos nila, mga 3,000 BCE, doon nagsimula ang lahat na magpapalit ng mukha ng ating mga isla magpakailanman. Ang mga Austronesian migration, isipin mo ito. Ikaw ay isang manlalayag. Wala kang GPS. Wala kang mapa na gawa sa papel. Mayroon ka lang ang mga bituin sa gabi, ang hangin na nararamdaman sa iyong mukha, at isang bangka. Isang outrigger canoe na ginawa mo mismo sa puno ng Nara. At kaya mong tawirin ang buong dagat. Ganyan ang mga Austronesian. Ang mga taong nagmula sa kung ano ngayon ay Taiwan at nagpakalat ng nagpakalat patimog, pasilangan, paunang maging mga ninuno ng karamihan sa mga Pilipino ngayon. Dumating sila sa ating mga pulo hindi bilang mga biktima ng bagyo o aksidente ng kalikasan. Dumating sila dahil pinili nilang pumunta. Dahil marunong silang maglayag. Dahil sila ay mga explorer sa kanilang sariling karapatang. Sa pagdating nila, dinala nila ang palay at doon nagsimula ang lahat. Ang palay, ang bigas, ay hindi lang pagkain sa kulturang Pilipino noon. Ito ay buhay. Ito ay relihiyon. Ito ay komunidad. Isip mo ang Cordillera, ang kabundukan ng Luzon noong mga 2,000 BCE. Mga taong tinatawag nating Ifugao ang nagsimulang guputin ng mga bundok. Hindi gamit ang makinarya, hindi gamit ang dynamite, kundi gamit ang kanilang mga kamay at ang tubig at ang oras, ang Banawe Rice Terraces. 2,000 taon na itong ginagawa. 300 henerasyon ng mga tao ang nagtatayo, nagpapanatili, nagpapababa ng tubig mula sa pinakatuktok ng bundok papunta sa mga halaman sa ibaba. Tinatawag itong 8th Wonder of the World ngayon. Pero para sa mga Ifugao noon, ito ay simpleng sagot sa tanong na, paano ko mabubuhay ang aking pamilya? Tanong para sa inyo, nakapunta na ba kayo sa Banawe? At kapag nakita ninyo iyon, naisip ba ninyo ang dami ng sakit na dinanas ng mga kamay na nagtayo niyon? Sabihin ninyo sa comments. Habang nagtatayo ng terraces sa Hilaga, may ibang kwento sa ibang panig ng kapuluan. Sa Visayas, sa Mindanao, sa mga baybayin ng Luzon, may mga tao ring nagtatayo ng sarili nilang mundo. At ang mundong ito ay hindi primitive. Hindi ito simpleng pamumuhay sa gubat. Ito ay may struktura, may leader, may batas. Ang barangay.
Hindi 3 syllable na opisyal na termino ng gobyerno. Dati itong isang bangka. Ang salitang barangay ay nagmula sa balangay, ang malaking outrigger vessel na ginamit ng mga unang manlalayag na dumating sa ating mga pulo. At nang magsettle sila, dinala nila ang konsepto. Isang grupo ng pamilya, magkasamang nagsasapalaran, magkasamang mamumuhay. Ang isang tipikal na barangay ay may 30 hanggang 100 pamilya. May datu, ang pinuno na karaniwan ay nagmamana ng posisyon. Pero kailangang patunayan din ang sarili niya sa lakas, karunungan at katarungan. May maharlika, ang mga noble, ang mga mandirigma, ang mga nagtataglay ng pribilehiyo pero may katumbas na responsibilidad. At may alipin, at dito kailangan nating mag-ingat. Dahil ang alipin noon ay hindi katulad ng slavery na alam natin sa kasaysayan ng ibang bansa. Maraming uri. May alipin dahil sa utang, may alipin na maaring bumili ng kalayaan nila. May alipin na may sariling alipin. Komplikado. Hindi black and white. Isang sistema ng social hierarchy na may sariling lohika at moralidad na hindi natin pwedeng i-judge gamit ang mata ng ika-21 siglo. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na maraming Pilipino ay hindi alam. Sa panahon ng ika-9 hanggang ika-14 na siglo, daan-daang taon bago dumating si Magellan, ang Pilipinas ay hindi isang bansang nakakulong sa sarili nito. Ang ating mga ninuno ay aktibong kalahok sa isang pandaigdigang network ng kalakalan. At ang pinakamalaking katibayan niyon? Ang ginto. Noong 1981, sa isang libingan sa Surigao del Sur sa Mindanao, may natuklasan ng mga arkeologo at lokal na komunidad na magpapalitan ng mundo ng arkeolohiya. Ang Surigao Treasure, daan-daang piraso ng ginto, mga balangga, mga alahas, mga sandata na nakabalot ng ginto, mga lalagyan, at ang pinakakilala, isang gintong kagamitan na tinatawag na golden saddle o ang corona na kasing ganda ng kahit anong alahas na makikita mo sa mga museo ng Europa. Wala itong European influence, wala itong Chinese design, ito ay purong Pilipino at ito ay gawa noong mga ika-10 siglo. Ang tanong, saan nanggaling ang lahat ng gintong iyon? Dahil ang Pilipinas ay mayaman sa ginto. Literal na mayaman. Ang Masbate, ang Mindanao, ang ilang bahagi ng Luzon ay puno ng ginto. At ang mga ninuno natin ay alam iyon. Ginawa nila itong pamantayan ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng kagandahan. At kung ninais mong malaman kung magkano ang halaga ng lahat ng gintong iyon sa pera ngayon, mag-subscribe na sa channel na ito. Dahil susukatin natin iyon sa isang hiwalay na video at kailangan ko kayo roon para hindi malito sa mga numero. Pero ang ginto ay hindi lang para sa sarili. Naglalayag ang mga Pilipinong mangangalakal. Tinatawag silang orang laut o mga taong dagat patungo sa China, sa Borneo, sa Java, sa India. At naglalayag din ang mga dayuhan papunta rito. Ang Song Dynasty ng China, isa sa mga pinaka-advanced na sibilisasyon sa kasaysayan ng mundo, ay may record ng pakikipagkalakalan sa mga isla na tinatawag nilang Mai. Maraming istoryador ang naniniwala na ang Mai ay ang Mindoro o ang Manila Bay Area. Nagluluwas tayo ng ginto, perlas, lanot at iba pang likas na yaman. Nag-i-import tayo ng porselana, sutla at mga kalakal na hindi kayang gawin dito. Natuklasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang daan-daang piraso ng Chinese porcelain. Ilan ay mga 1,000 taon na ang edad. Ibig sabihin, ang mga bahay ng ating mga ninuno ay puno ng imported goods mula sa pinaka-advanced na bansa sa mundo noon. Hindi tayo nahihiwalay. Hindi tayo naghihikahos. Tayo ay konektado sa mundo. At sa kalagitnaan ng lahat ng kalakalan at ginto at pagtatanim, may isang bagay pang nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng ito. Ang pananampalataya. Bago dumating ang Islam, bago dumating ang Kristyanismo, may sarili ng relihiyon ng mga Pilipino. Hindi ito basta animism, isang salitang madalas gamitin para gawing simple ang komplikadong sistema ng paniniwala. Ang mga ninuno natin ay naniniwala sa anito, ang mga espiritu ng mga namatay, ng kalikasan, ng mga lugar. Hindi sila tinitingnan na mga multo na dapat katakutan. Sila ay mga kasama, mga tagapayo, mga tagapangalaga, mga kapwa sa pag-iral na lampas sa pisikal na mundo. May babaylan, ang mga espiritual na leader, madalas na babae, na siyang tagapamagitan sa mundo ng mga buhay at ng mga espiritu. Ang babaylan ay doktor, pare, manghuhula
at komunidad na tagapatnubay sa iisang katawan. Nag-aaral sila ng halamang gamot, nagsasagawa ng ritual, nakikinig sa mga boses na hindi naririnig ng iba, at ang mga tao ay lumapit sa kanila hindi sa takot, kundi sa respeto. Ito ay isang mundo na may kaluluwa. Ngayon pumunta tayo sa isang partikular na lugar at partikular na panahon dahil dito nagiging mas malinaw ang lahat. Ika-13 siglo. Ang baybayin ng kung ano ngayon ay Maynila. Hindi pa ito tinatawag na Maynila o baka tinatawag na depende sa pinagkukunan. Maaring nagmula ang pangalan sa Maynila, mayroong indigo, ang halamang ginagamit para sa tina na itimasul na kulay na lumalago sa lugar na iyon. Pero kung pupuntahan mo ang lugar na iyon noong ika-13 siglo, hindi mo makikita ang isang malungkot na nayon ng mga mahihirap na mangingisda. Makikita mo ang isang masiglang komunidad sa tabi ng ilog at dagat, biyang Pasig River na puno ng isda at trapiko ng bangka. Ang Manila Bay na bukas sa mundo, ang mga bahay na nakatayo sa itaas ng tubig at lupa. May palengke, may pamilihan, may patakaran. At noong ika-15 siglo ang lugar na ito ay magiging bahagi ng isang mas malaking kapangyarihan. Ang Sultanate ng Sulu, ng Maguindanao. Ito ang mga kaharian na lumago sa Mindanao at sa Sulu Archipelago simula noong ika-14 na siglo, na may direktang koneksyon sa Islam na dumating sa pamamagitan ng mga mangangalakal mula sa Borneo at Malay Peninsula. Ang Islam sa Pilipinas ay hindi dumating sa espada. Dumating ito sa pamamagitan ng relasyon, ng kasal, ng kalakalan, ng pagiging kaibigan. Ang unang kilalang Muslim missionary na nagtayo ng mosque sa Pilipinas ay si Sharif Kabunsuan, isang scholar at leader na nagtatag ng kanyang komunidad sa Cotabato. Ang mga tao ay tumanggap ng bagong pananampalataya hindi dahil pinilit sila, kundi dahil nakita nila ang isang paraan ng pamumuhay na mayroon silang resonance. At habang lumalaki ang impluensya ng Islam sa Mindanao at Sulu, may nagbabago rin sa Hilaga. Sa Manila area, sa huling bahagi ng ika-10 na siglo, may raja na may pangalang Sulaiman, kilala sa kasaysayan bilang Raja Sulaiman, na nagmamay-ari ng isang fortified settlement sa tabi ng Pasig River. Isang lalaking may impluensya ng Islam mula sa kanyang angkan, pero namumuno sa isang lugar na may iba't ibang tradisyon at paniniwala. At noong 1521, may darating na tao mula sa kabilang dulo ng mundo na magbabago ng lahat. Pero bago natin sila ipakilala, dapat nating malaman kung sino talaga ang naghihintay sa kanila. Isipin mo ang isang araw sa isang tipikal na barangay sa baybayin ng Cebu noong 1520. Isang taon bago ang lahat, nagigising ang mga tao bago sumikat ang araw. Ang mga babae ay nagsisimulang magluto ng kanin. Ang bigas na puti, malambot, mainit, na amoy ay puno ng tahanan. Ang mga lalaki ay naghahanda ng kanilang mga bangka para sa isda o para sa paglalakbay sa kalapit na isla. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa malapit na ilog. Ang damit nila ay gawa sa tela, pinaghirapan, tinahi, pinalamutian ng disenyo. May mga alahas sila, mga gintong hikaw, mga pulseras, mga kuwintas na bato. Hindi sila simpleng suot at trabaho. Mayroon silang estetika. Mayroon silang pagmamahal sa kagandahan. Sa gabi, nagtitipon ang komunidad. Ang babaylan ay nag-uusap sa datu. Ang mga binata ay nakikinig sa mga kwento ng matatanda. Kwento ng mga bayani, ng mga Diyos, ng mga halimaw sa dagat na mas malaki pa sa 10 bangka. Ang mga bata ay natutulog sa ingay ng alon at ng mga kwento. Ito ay isang mundo na kumpleto. Isang mundo na may sariling kagandahan at komplikasyon at pag-asa at takot. At ito, ang mundong ito, ang Pilipinas na hindi natin tinuturuan sa eskwelahan ng sapat. Kaya ngayon, hayaan mo akong tanungin kita. Alam mo bang mas matanda pa ang Pilipinas kaysa sa maraming bansang itinuturing nating ancient civilizations? Alam mo bang habang itinatayo ng mga Griego ang Parthenon, may mga Pilipino nang nagtatayo ng kanilang sariling mga estruktura sa bundok? Alam mo bang ang ating mga ninuno ay kabilang sa mga pinakamahusay na manlalayag sa kasaysayan ng mundo? Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi nagsimula sa pagdating ng mga Espanyol. Hindi ito nagsimula sa Magellan. Nagsimula ito libu-libong taon na ang nakaraan sa mga taong marunong maglayag, magtanim, gumawa ng ginto, at mabuhay ng may dignidad at kahulugan. At ngayon,
Ang responsibilidad nating lahat bilang mga Pilipino ay alamin ang kwentong ito. Ituro sa ating mga anak, ipagmalaki sa mundo. Dahil bago tayo naging Filipinos, tayo ay mga Pilipino na. Mga tao ng mga alon, mga tao ng ginto, mga tao ng mga bundok at dagat at bituin. At ang mundong iyon, hindi ito nawala. Nandito pa rin ito. Sa ating dugo, sa ating wika, sa ating mga mata. Kung naalab ang iyong puso sa kwentong ito, kung pakiramdam mo ay may natuklasan kang bagay tungkol sa iyong sarili ngayon, mag-subscribe sa channel na ito. Hindi para sa amin, para sa susunod na kwento. Dahil marami pa, ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi mauubos sa isang video. Tayo ay may libu-libong taon pang kwentong hindi pa nasasabi at sasabihin natin ang bawat isa sa kanila. At kung sa comments, sabihin ninyo, alin sa mga natutunan ninyo ngayon ang pinaka-nagulat sa inyo? Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay may mga ninuno na 67,000 taon na ang nakaraan? O alam na ninyo iyon at gusto ninyong matuto pa ng mas marami? Sabihin ninyo sa ibaba, pakikinggan ko kayo. Ang video na ito ay isang artistic reconstruction na ginawa gamit ang artificial intelligence batay sa mga archaeological, historical at akademikong pinagkukunan. Ang mga visual ay interpretasyon lamang at hindi dapat ituring na eksaktong representasyon ng nakaraan. Para sa mas detalye at tumpak na impormasyon, mangyaring sumangguni sa mga opisyal na pananaliksik, pambansang museo at akademikong publikasyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas tulad ng National Museum of the Philippines, ang mga akda ni William Henry Scott, Zeus Salazar at iba pang kilalang historiador ng Pilipinas.